Di si Max. Noong ako ay mga 14 na taong gulang ang aking matalik na kaibigan ay nagkaroon ng sleepover birthday party. Dahil kami ay mga hanggal na batang babae, nagpasya kaming gumawa ng Ouija board na gagamitin, hindi talaga alam ang alinman sa mga patakaran tulad ng pagpapalam dito. Pagkalipas ng 1 oras o higit pa, gumala ako para magbasa ng ilang tarot card at panuurin ang natitirang exorcist kasama ang iba pang mag-asawang babae na ayaw makipag-ugnayan sa mga espiritu. Ang muling pagbabasa ng huling pangungusap na iyon ay parang stereotype ako. Gumagamit pa rin ako ng mga tarot card kaya hindi ako lumaki mukhang ang yugtong ito. Narito kung ito ay naging kakaiba. Pagkatapos kong umalis ang espiritong nakikipag-usap sa aking mga kaibigan ay nagbago as in ito ay lumipat sa ibang espiritu sa kabuuan ang kanyang pangalan ay Max at hinahanap niya ako. Wala pa akong nakilalang Max sa buhay ko. Ang aking mga kaibigan ay sumigaw sa kanyang sinasabi habang ito ay gumagalaw at ako ay nagsusulat habang tinutokso nila ako hanggang sa nagsimula siyang magbigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa akin na walang nakakaalam sa party na iyon. Mga bagay tungkol sa maliliit na pang-aabuso na kinakaharap ko at iba pang maliliit na bagay na freak out ako kaagad. Nakiusap ako na tigilan na nila ang paglalaro, kahit na sinubukan akong kumbansihin ni Max na hindi niya ako sinasaktan. Ang aking mga kaibigan ay kahanga-hanga at tumigil sa paglalaro bago ako nagsimulang umiyak at naisip ko na iyon na ang katapusan nito. Ang susunod na pagkakataon na lumabas ang isang Ouija board ay sa susunod na taon at isang babae lamang mula sa orihinal na partido ang kasama sa grupo. Nagbi-bake kami ng cake kaya nang tumunog ang buzzer ay umakyat na kami para kunin ito sa oven. Nang makabalik na kami sa grupo ay bumaling sa akin ang isa pang babae at tinanong kung sino si Max. Tila